at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan niya. Ay pagsalangit. Ama namin Diyos, maraming salamat po sapagkat ang oras na ito. Narito po kami upang pakinggan at tinig at dalhin, alamin ang iyong mensahe sa bawat isa. Sabi mo, O Diyos, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Lord, dalayan po namin ang iyong salita ay iyong pagbabayan, patnubay ng Banal Espiritu Santo. Inakin po namin ang patnubay ng Banal Espiritu Santo sa ang kakilang kalapagtulong. Salamat po, O Diyos, sa tagumpay ng babaeng ito. Patuloy na amin na ikaw ay tatanghal ang purihin at pararangalan. Pagpalain niyo, Panginoon, mga dumalo, kailangan po namin ang luman at kanilang hinahanap ang kakapansin nila. Pangalan ng Ama, Kristo, ang aming dalangin. Amen. Para natin kayo. Amen. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay patungkol po ng mga naghahanap. Ito. Marami po lang tayo pwedeng hanapin. Hanapin natin yung hanap buhay. Hanapin natin yung ating mababang asawa. At hanapin natin yung ating pagyaman. Pwede po. Marami po tayong pwedeng hanapin. Subalit isang bagay na dapat natin, napaka-importante na dapat po natin hanapin sa ating buhay. Kaya po ba? Sabi roon ay, seek first His kingdom and His righteousness. Baka natin matatagpuan ang lahat ng ating kailangan panganapin. Amen? Di ba nahanapin nyo ito eh? Idadagdag na siya. Those shall be added unto you. Amen? Kung materialis lang ang hinihintay mo, kung pera, kung kamisugat, ibibigay ng Diyos yan dahil di mo nahanapin. Kasi sabi niya, meron siyang gustong pahalan kayo una sa lahat. Ang pagharian ka ng Diyos. Ayun ko ba? Hanapin mo yung ikaw ay pagharian ng Diyos. Hanapin mo na ikaw ay maghanap ng kanyang katuwiran. At lahat ng ito, sabi niya, itatagdag niya sa iyo. Kaya napakaganda po na hanapin natin yung pinakadakilang bagay na dapat nakapa sa atin. Sapagkat kung wala yun, lahat ng ating natagpuan ay bababali-balahin na lang. Amen po ba? Now, tatlong S ang ating pag-aaral ngayon sa paghahanap. At napakahalaga ng ating pag-aaralan sapagkat napakaraming tanong, subalit isa ang alam kong napakahalagang tanong. Paano ba ako maligtas? Amen po ba? Sa kung makikita ang kaligtasan, paano gagawin ko pa ako maligtas sa impyerno at ako mapunta sa kaharian ng Diyos? Yun po. Ang kaligtasan ko ay nabapatay kung sinasabi ng ating Panginoon, yung pagharian ka ng Diyos. Kapag hindi ka pinaghaharian ng Diyos, wala. Malago ang kaligtasan. At pag hindi mo hinanap ang katuwiran ng Diyos, wala na yung mangyayari. Kahit napakay na lahat ng hinahanap ko. Nandiyan na ba kayo, mga kapatid? Ay magpapatid, wala na. Ibig po ba? Now, tatlong S ang kailangan natin upang makita po natin ang lahat ng bagay. Number 1 S, seek the Savior. Hanapin mo ang tagapagligtas. Maraming tao hinanap, hindi tagapagligtas. Hinanap, mamahan. Ang hinanap ay kung saan siya mapapabuti, kung saan siya maligaya, at kung saan siya welcome, at kung saan siya pinagpapala at yumayaman. Pero dapat nating tandaan, ang hahanapin natin number 1 ay yung tagapagligtas. Kung naghahanap ka rin ng tagapagligtas, ang tagapagligtas ay hindi yung tao. Hindi si Felix Manalo ang tagapagligtas. Hindi si Joseph Smith. Hindi rin si Muhammad. Kaya po ba? Ang tagapagligtas, mga kapatid, kilalanin natin mabuti kung sino ang ipinakikilala ng Diyos na tagapagligtas. Samahan niyo ko sa Lucas chapter 9 verse 35. Lucas chapter 9 verse 35. 35. Kita niyo na po ba? Lucas chapter 9, ganito ang sinasabi sa Lucas chapter 9. Sabi po rito, nagsalita ang Ama sa verse 35,
Sabi ito, at may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. So, kung hanapin mo ang tagapagligtas, walang taong ibigay ang Diyos para maging tagapagligtas ng kapwa niya tao, kundi mismo ang kanyang anak na si Jesucristo, na siyang Diyos na nagkatawang tao, binaba sa lupa, at ang sabi ng Ama, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Sino po ba ang ating pakikinggan? Katabi niya rin sino? Si Moses. Katabi niya rin si Elias. Sinabi ba ng Diyos, pakinggan niyo itong si Moses? Hindi ho, nawala na siya eh. Pati si Elias. Sino si Moses? Tagapagdala ng kautusan. Sino si Elias? Siya yung propeta ng Diyos. Hindi na nirecognize ng Diyos ang galong yun. Kundi ang nirecognize ng Diyos, ang sabi ito, pakinggan nyo, ang kanyang anak na si Jesucristo. Ewan mo ba? Sapagkat ang kanyang anak ang siyang tagapagligtas. Samahan pa ninyo ko. Samahan niyo ko sa John chapter 14 verse 6. Ang sabi ko, kahit hindi nyo natin tingnan eh. Alam niya yata ang titulo ng kapatiran eh. Ang sabi ko sa John chapter 14, beginning verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya nga po, ang pagpunta sa Ama, ang pagpunta sa Diyos, ang pagpunta sa karya ng langit, ay wala nang ibang daan. Sabi ng marami kasing daan. Kanya-kanya tayo ng daan, magkita lang tayo sa dulo. Hindi pwede yun. Isa lang ang daan. Jesus lang ang daan at wala nang iba. Ewan mo ba? Kaya kung kayo magkakanit ng kaligtasan, hanapin mo tagapagligtas. Baka magkamali ka ng hinahanap mo tagapagligtas. Baka meron kang mapunta ron sa bundok ng minuto. At sasabihin, ako ang Ama. Mahirap yan. Pagkatapos may maliit na boses, pagkatapos doon sa kabilang bundok, ako si Maria. Pagkatapos boses, mga kapatid, naniniwala doon, ang tagapagligtas na sinugo ng Ama ay pinakilala itong aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan. At nagsalita naman yung anak. Ano sabi ng anak? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparunong sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ewan po ba? Ang buhay ay nasa anak ng Diyos. Kung hindi ka dadaan sa anak ng Diyos, hindi ka makaparunong sa para. Ewan po ba? Samahan niyo ako sa Acts chapter 4 verse 12. Sabi yun sa Acts, pagawa, 4:12. Ganito, sinasabi, pakinggan yung mabuti at ito napakahalaga. Sabi nito, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Meron bang ibang pangalan? Baka pangalan ni Pedro, pangalan ni Juan, San Pablo. Itong mga apostol na ito, sinasabi sa inyo, ipinakikilala kang na misyon ay ipakilala ang pangalan ng ating Panginoon. Ewan po ba? Dahil sa silong ng langit ay walang ibang pangalan ibinigay ng Diyos sukat sa isang tao. Ang pangalan lamang Jesucristo. Kaya mo ba kayo mga kapatid? Kaya po ang kaligtasan ay kung iyong hahanapin ay matatagpuan mo naman. Kung iyong masikap na hanapin ito, ewan po ba? And then, ano pa sabi ng mga ibang mga disipulo na nangangaral ng kanyang salita? Makakunin niyo ako. Si Pablo, ano ang mission niya? Ang sabi, basahin po natin sa aklat ng mga gawa, okay? Aklat ng mga gawa, okay? Ano nito? Acts chapter 9, verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hintil. Ano ang layunin ng mga hinirang ng Diyos? Ano ba mga hinirang ng Diyos? Hindi ba propeta, apostol, ba? Evangelista, pastor, at guro? Anong layunin ng mga yan? Upang ipakilala ang pangalan ng ating